the power of unity. Amen. Mas kailanganin po natin ito ngayon eh. Mas kailanganin po natin ngayon ang unity. Hindi na natin alam kung anong ibig sabihin ng unity. Hindi na natin alam kung paano ibig sabihin ng united. Amen. But today, kailangan nating unlocking the power of unity. Kasi ang unity, nandyan lang yan, but hindi natin nararamdaman kasi nakalock. Tama. Naniniwala ba kayo na ang unity ay nakalock? So, pang ilang linggo na po ngayon ng Cut Den. Napanood nyo na ba lahat? Ha? Hindi nyo pa napanood? Hindi kayo updated. Nanood po ako nung nakaraan, pero hindi ko alam yung istorya. Naguluhan ako. Ayan oh. Kaya pala iba yung istorya na napanood ko. Iba pala yung bida. Ha? Tisay. Sabi ko, ba't parang ang gulo? Sabi, love story to ah. Bakit parang patayan na yun na napapanood ko? Ba't parang meron ng bantaan? Iba palang, hindi pala hello love again? Hello never again pala. Hallelujah. Sinong updated dito sa... Amen? Makikita mong isang bayan, makikita mong isang nasa politics, or makikita mong mga namumuno pag hindi nagkakaisa, magulo. Amen. Tapos, dahil magulo ang namumuno, magkakagulo rin yung mamamayan. Kasi merong si partido ganito, si partido ganon, ipagtatanggol niya si ganito, ipagtatanggol niya si ganon. And then, wala sa kanilang may mali. Lahat sila may tama. Ha? Wala sa kanilang may mali. Pero isa lang ang alam ko, silang lahat ay may tama. Amen. Sabi ko, Lord, iba na ang nangyayari ngayon sa bayan namin. At nakakaramdam din po tayo minsan sa pamilya natin, merong hindi pagkakasundo-sundo. Nagkawatak-watak. Pag may plano, ganito, nagkakalayo-layo na tayo. Amen. Amen. So, dito po sa Acts chapter 2, ay ito po yung time na nakakatipon po sila para manalangin sa Panginoon. Amen? At bumaba po yung banal na espiritu at silang pong lahat ay nilukuban at meron pa pong senyales na dinapuan sila ng nagdilang anghel na apoy, ay nagdilang apoy sa kanilang ulo at sila po ay napuspos ng banal na espiritu. Bakit ba kailangan natin ng unity? Ano bang meron doon sa unity na yon? Alam mo kapatid, sa unity, naniniwala ka man o hindi sa Panginoon, kung ano man ang ginagawa mo, pag meron kang unity, mararanasan mo itong mga bagay na ito. Or may ilan na mararanasan mo at tayo lahat ay nakikita na natin to, but hindi natin pinapansin masyado. The blessing of unity is ito. Number 1, unity attracts God's attention. Amen. Sa anumang area ng buhay natin, si Lord, ang unity na kasi nag-attract ng atensyon ng Panginoon yan. Maniwala kahit sa hindi. Bigyan ko po kayo ng example. In Genesis chapter 11, anong ginawa nila doon? Anong ginawa sa Genesis chapter 11? Nung ginawa nilang Tower of Babel. Tama. Nung ginawa nila ang Tower of Babel, nagkakasundo-sundo sila, tama? Anong sabi nila? Magtatayo tayo ng tore na aabot hanggang langit. Nagtayo, may nangyari, amen. Sa madaling sabi, ang isang komunidad or isang society, sa isang church, sa isang pamilya, pag merong unity, may nangyayari. Amen. May magandang pinagkakasunduan, merong resulta. Kaagad-agad, saglit na saglit lang. Nung pagkasabi nila na itayo natin ito, tinayo. Anong ginawa ni Lord? Napansin ni Lord. May ginagawa ang tao sa baba. Kalawalatian ba para sa kanya yon? Kalawalatian ba? Hindi. Pero may nangyayari ba? May nangyayari. Sabihin mo sa katabi mo, may nangyayari. Sa unity, may nangyayari.
Doon pa nga lang sa yung sa kina Duterte tsaka unit team din yun sila May nangyayari din. Mga unit team yung mga yun May mga nangyayari, sabihin mo sa katabi mo, lahat ng ginagawa niyong pinagkakaisahan ninyo ay may nangyayari. Ang tao, pinagkaisahan, may nangyari. Salamat nga tayo dito sa loob ng church natin. Hindi natin pinagkakaisahan ng mga pastor, mga leaders. Kasi kung pinagkakaisahan natin, alam mo ba yung pinagkakaisahan? Nagsama-sama, nagkakaunawaan ang lahat. Kaya lang, may negative, pwede kang magsama-sama sa negative, pwede ka rin magsama-sama sa positive. But lahat ng yon, nabibigyan ng attention si Lord. Maniwala kahit sa hindi, mabibigyan ng attention si Lord. Amen. Sabi ng Lord, punta tayo dun sa baba. Uy, nangyari, nagkakasundo sila, ang bilis lang na nangyari itong na to, yung story nito. Bulabugin natin ang kanilang mga wika at kanilang mga salita para hindi nila ito matuloy. Huwag niyong mamaliitin. Ito yung kapangyarihan ng unity. Yung prayer, pwede yun Manalangin ka sa Panginoon, diringgin ka ng Panginoon. Pero itong unity, yung ginagawa natin na nagkakaisa tayo, ay ibang usapan na po ito. Si Lord mismo, hindi mo man hiniling, pero mapapansin ka ni Lord. Amen? Amen. And then pangalawa, unity attracts God favor. Amen. Nung ang mga disciple ni Lord, nagkakaisa silang manalangin, nagkakaisa sila, hinihiling nila kay Lord, Lord, nagpipray sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng pabor. Binigyan sila, ang daming binigay sa kanila. Binigay sa kanilang Holy Spirit. Amen. Nakakapag-speak in tongue sila. Hindi po tayo lahat dito na nakakapag-speak in tongue. Pabor po ng Panginoon yan, mabigyan ka. Anong kailangan? Kailangan mo ng unity. Hindi lang po sa unity na ikaw, siya, nagkakaisa sila. No, hindi lang po sa ganon. Kundi ang unity, na ikaw tsaka si Lord, nagkaroon kayo nag-unite kayong dalawa. May unity na pong nangyayari doon. Amen. Ikaw tsaka si Lord ay nagkakaisa. May nangyayari po. Sabihin mo sa katabi mo, may mangyayari. Ano sabi dito sa John chapter 17 verse 1? At ngayon, ako'y pupunta sa iyo. Iniwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit, sila na nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. At ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila maging isa. Kung paano daw si Lord, si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, kung paano daw sila nagkaisa, sana Lord, o sana naman, pati itong mga tao na nandito is magkaisa. Amen. Hindi ba pabor sa atin yon? Na isang Diyos na nalangin para lang sa ating pagkakaisa? Come on. Si Lord mismo ang nanalangin, si Jesus mismo ang nanalangin sa kanyang Ama na Lord, papunta na po ako dyan sa inyo, pero sana naman sa pagpunta ko dyan, inadalangin ko na sana itong mga taong ito ay magkakaisa kagaya natin. Kung paano tayo nagkaisa, sana ganun din po sila na magkaisa. Amen. At last, dito na po ako magsisimula. Unity attracts corporate anointing. Naniniwala ba kayo dyan? Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong anointing. But ang corporate anointing, kakaiba. Ha? Kakaiba ang corporate anointing. Hindi lang si Lord ang nakakapansin, kundi pati ang mga tao napapansin. Come on. Bakit napapansin natin ang mga big church? Corporate anointing. May mga samahan na napapansin natin, corporate anointing. Sila Pablo, nagkaroon ng
ng anointing. Sama-sama silang, sila Pedro, sama-sama silang nagkaroon ng anointing. Corporate anointing. Anointing to preach. Anointing to share the gospel. May kanya-kanya silang anointing. Madali sa, may kanya-kanya silang mga ministry. Yung iba nagtatayo ng church, yung iba naman naging missionary. Yung iba naman nandun pa rin sa lugar na yon, tinutuloy nila yung ginagawa ni Lord. Amen? But hindi porket kanya-kanya sila ng ginagawa is magkakaiba na sila ng paniniwala. Isa pa rin patutunguhan nila na maikalat nila ang salita ng Diyos. Corporate anointing. Dapat meron tayong corporate anointing. Blessing po ng unity. Ang blessing po ng unity, kahit na magkakaiba tayo ng oras, meron pa rin talaga tayong pagkasama-sama. Sabihin mo sa katabi mo, magkakasama-sama. Kahit may trabaho ka, nandito ka ng Sunday, kasi gusto mong merong corporate. Ang sarap manalangin ng momentum. Bakit? Kasi corporate yun eh. Pag marami kang nakikitang nananalangin, gaganahan ka rin manalangin. Kung marami kang nakikita nagsisimba, gaganahan ka rin magsimba. Amen. Kaya nga minsan yung iba, ang sarap magsimba sa church na yon. Hindi dahil okay yung church na yon, kundi nakikita niya mas marami pa yung nagsisimba doon. Kasi naniniwala ako na hindi lalago ang church kung walang unity at walang corporate anointing. Ang corporate anointing, lahat po tayo is mararanasan po natin po ito. Amen. Biruin mo, nag-invite yung isa naman, nag-invite din. Meron tayong corporate. Pare-parehas po tayo. Magkakaiba man po tayo ng layunin, magkakaiba man po tayo ng mitiin, yung paano ka hingi sa Panginoon. Pero isa lang po talaga ang pinaka-purpose natin na nandito tayo. Mag-invite ng kaluluwa. That's our corporate goal. Amen. Bakit nanalangin sila Pedro sa time na to? Mga disciple ni Jesus. Para mapalakas sila. Para bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, para maipagpatuloy namin ang yung ministry iniwan dito. May ganun po ba tayong mindset? And then how to unlock? Kung ito may mga blessing na ng Panginoon. Kung ang unity is meron ng blessing. Paano Lord? Paano namin ma-unlock yung kapangyarihan ng pagkakaisa? Unang-una, through forgiveness. Tinuro ko na po nung nakaraan yan. Forgiveness. Sa pamamagitan ng pagpapatawad. Isang bagay po yan para maranasan natin ang unity. Walang pag-away-away pagka ang bawat isa ay nagpapatawaran. Amen. Pangalawa, merong understanding. True understanding. Ako may topak ako, siya may topak siya. Lahat tayo may mga topak, kanya-kanyang topak, hindi magkakapares ng topak. Pero dapat naintindihan natin ang bawat topak ng bawat isa. Amen. Kasi pag hindi mo naintindihan yon, mawawala ang unity. Pag hindi mo naintindihan yung kahit sa loob ng bahay, pag may kanya-kanya kayong topak. Pag hindi mo naintindihan yung topak niya, tutupakin ka din. Paano ma-unlock ang unity? Kailangan maintindihan natin ang bawat isa. Hindi nakarating si kapatid ganito. Hindi nakapag-invite si kapatid na ganito. And then, nag-iisip ka kagad, wala na kasing devotion yan eh. Wala na kasing love kay Lord yan eh. Try to understand kung ano ang sitwasyon niya ngayon. Amen. Tapos na po tayo dun sa forgiveness. Ngayon, kailangan natin maintindihan ang bawat isa. Para masustain ang forgiveness, we need to understand ang mga sitwasyon ng bawat isa na nandito sa atin. Mamaya, magbabaklasan na tayo dito. Pero hindi naman tayo lahat dito sasabay sa pagbaklasan eh. Anong gagawin mo? Magtatampo ka, bakit siya hindi sasali sa pagbaklasan? Kailangan maintindihan natin yon. May mga part na
na kailangan natin silang intindihin sa kanila yun eh. Basta't alam nila na sa unity may blessing, sila na mismo magkukusa nun. Amen. Kung alam nila na sa unity may pabor sila, alam nyo, nakailang beses na po ako, na-experience ko na po yan, yung pabor ng Panginoon. Every time na may project ang church, hindi po pwede na hindi ako sasali dyan. Kasi alam ko kung anong pabor ng Lord para sa akin. Alam ko. Kahit sabihin nyo sa akin na pokrito ko, wala akong pakialam. Basta alam ko sa sarili ko na pag ako gumawa sa church, hindi napuputol yung blessing ng Panginoon, hindi napuputol yung pabor ng Panginoon sa akin. And every time na may project ang church, maliit man o malaki, dapat nandun ako, dapat bilong ako. Bakit? Hindi ko papalagpasin yung pagkakataon na makapaglingkod ako sa Panginoon. Kasi yung paglilingkod ko sa Panginoon, yung pagtulong ko, yung pakikipag-isa ko doon, ay yung pabor, nakalaan para sa akin yon. Hindi nakalaan yung para sa inyo, para sa akin. Kaya kung ako makikisali ako sa pakikipag-isa, ako ang makikinabang nun. Hindi kayo. Same as sa inyo. Kung gusto ninyong makisali sa pakikiisa, hindi ako makikinabang nun, kundi kayo. Nakakapagod? Yes, nakakapagod. Ang pagod, itulog mo lang, kinabukasan, okay na. Ang blessing ng Lord, kahit matulog ka pa bukas, pagkagising mo pa kinabukasan, pagkagising mo pa kinabukasan, hanggang sa tuloy-tuloy, mararanasan mo yun. Yung pagod, nandyan lang. Yung blessing, nandyan lang. Sinong pipiliin mo? Panandali ang pagod o pang matagalang blessing? Kasi ang katumbas ng panandali ang pagod, pang matagalang blessing. Through understanding, dapat naintindihan natin lahat yun. Pangatlo, nasa kalagitnaan na po tayo. Pangatlo, kailangan maintindihan na, kailangan meron tayong tiwala sa bawat isa. Come on. Kailangan may tiwala ka. Kailangan minsan nakakadala, minsan no. Pero kahit na nadala ka na, magtiwala ka pa rin. Kasi si Lord, nagtiwala si Lord eh. Sa palagay nyo, hindi nagtiwala si Lord nung kinasihan niya ng banal na Espiritu ang kanyang mga disciple. Sa palagay nyo, hindi nagtiwala si Lord na maitutuloy nila ang ginagawa niya sa lupa. Sa palagay niyo, hindi siya nagtiwala. Nagtiwala siya sa part na yun. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka lang, kapatid. Kung gusto mong ma-unlock ang unity, kailangan mo magtiwala. Kaya ba natin gawin yan? Kaya ba natin gawin yan? Sabi ng isa, kaya. Pero yung isa, ang isip niya, imposible talaga to. Sabi ng isa, kaya natin. Ang ginawa ng isa, nang imposible. Sige, subukan natin. Sinubukan. Kinaya, sabi niya, oo nga, kaya nga. Kailangan natin magtiwala. Kung gusto natin magkaroon ng unity, kailangan natin magtiwala sa isa't isa. May kapalpakan ako, may kapalpakan siya, may kapalpakan tayong lahat, pero kailangan lang natin talaga magtiwala. Amen? Kasi naniniwala ko kung ang pundasyon niya, ang nakikita niya na sa bawat ginagawa niya, ay si Lord ang magbabalik sa kanya. Iyon ang pundasyon niya na sa unity na ito, may blessing, may ganito. Alam ko na pag yun ang naisip niya, yung pagtitiwala mo sa kanya, hindi masasayang. Hindi masasayang. Kailanman ay hindi nasasayang ang pagod mo, yung pagtitiwala mo, at yung pag-unawa mo. Hindi masasayang yung kapatid. Yung hirap mo, hindi masasayang yan. Sign ng mga tao na meron ng power of unity. Bilisan lang po natin ng konti kasi para dito magal. Sino dito yung handa na magbaklas? Sino dito may dalang bihisan? Kunti lang nagdala ng bihisan pero lahat gustong magbaklas. Sign na meron na tayong power of unity. Kung tayo ay pinagpipray na natin ang bawat isa. Kasi kung wala tayong unity, hindi mo kaya siyang ipag-pray. Maniwala ka sa akin. Kung wala tayong unity, hindi mo siya kayang ipag-pray. Ultimo si pastor, hindi mo na kayang ipag-pray eh. Pag wala kang unity, ba't ko siya ipag-pray?
Sino ba siya? Ako nga, di pa nga binigyan ni Lord yung hiling-hiling ko eh. Akala mo lang. Ito yung mga sign. Yung time na marunong ka na manalangin para sa iba. Nasubukan nyo na ba yun? Nung nanalangin ka, wala ka ibang hindi ka na humingi sa Panginoon, kundi ang panalangin mo, Lord, i-bless mo itong tao na ito, gabayin niyo po siya. Para lang sa iba. Para sa Pilipinas, para sa church, para sa kapwa mo, para lang sa iba. Hindi para sa'yo, kundi panalangin mo para sa iba. Uy kapatid, congratulations. Meron ka ng sign. Tapos mamaya pagkatapos ng service, sasabihin, Pastor, saan hindi yung unang babaklasin? Ba, may sign. Saan yung una natin tatanggalin dito? Yung tiles ba? Ay, hindi po yung kasali, kapatid. Mahirap lang pagdating mo, bakbak na lahat ng tiles. Pastor, nakaready na po yung tiles. Ilipat na lang po natin. Bakit umabot ka naman dyan? Kasi ang lalim na ng kapangyarihan ko sa pagtulong, Pastor. Kaya pala naghukay. Pangalawa, if we love one another. Kung kaya na nating mahalin yung kapwa natin, kung kaya na nating mahalin, katulad nga ng sinabi ko kanina, kung kaya mo nang intindihin, kung kaya mo nang mahalin yung kanyang ugali, yung kanyang topak, may sign ka na, kapatid. Congratulations. Congratulations. Amen. And then ito pa, pangatlo. Ito yung pinakagusto ko. If we learn to let go the past. Alam mo, minsan kayo walang unity kasi nandyan pa yung past. Hindi si pastor. Nandyan pa kasi yung nakaraan eh. Diba, sabi ko sa inyo nung nakaraan na, pagka nagpatawad ka, patawad talaga, complete. 490 times. 490. Magpatawad. Ibig sabihin complete, wala ka nang iniisip, wala ka nang intindihin. Yung bang pagdating pag nagawa niya ulit yun, babalikan mo na naman. No, forget the past. Nakaraan na yun eh. Sabi naman ng iba, yung teacher ko nga eh. Bakit ganon? Last year, pinag-aralan namin yung noun. Ngayon, noun pa rin. Ma'am, forget the past. Past is past. May mga mentality kasi tayo na ganon. Kaya, lahat tayo dapat matuto tayong mag-forget ng past. Amen. Amen. Pagkikipag-isa, hindi lang po dito sa lupa magkikipag-isa. Kailangan din po natin magkipag-isa sa Panginoon. Kung gusto mong matulungan ka ng Panginoon para maranasan ang kapangyarihan ng pagkikipag-isa, ay dapat unawaan mo muna na kailangan mo ang Panginoon. Bago ka makipag-isa sa kapwa mo, dapat makipag-isa ka muna kay Lord. Amen. Amen. So makikipag-isa tayo sa Panginoon. In Romans chapter 8 verse 9, sabi dito, and if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of the righteousness. Kung si Lord daw is nasa atin, buhay na buhay ka, may kapangyarihan ka. Amen. Alam mo ba kung bakit anong sipag natin, anong pagod natin is walang nangyayari? Kasi wala pa tayong Kristo sa buhay natin. Kahit anong pray mo, walang nangyayari kasi hindi ka pa nakikipag-isa kay Lord. Nanonood ba kayo ng mga palabas na yung mga palabas na nagpo-fusion sila? At nung nag-fusion sila, nadagdagan yung kapangyarihan nila. Ang galing na nakikipag-isa tapos nadadagdagan yung kapangyarihan. Minsan pag nakikipag-isa tayo sa Panginoon, tumatapang tayo. Amen. Amen. Brother, pahiram ako, brother. Yung buhay kasi natin parang ganito lang. Ito lang, napakalambot, plastic lang kasi. Sabi mo sa tabi yung plastic kasi. Huwag mo naman totohanin. Huwag naman totohanin. Sabi mo, pinatawad na rin naman kita. Parang ganito lang. Porket nakahulma ka ng ganito, gusto mo nang matake, Pastor! Pupunta ko yung kapitbahay ko, sishare ko siya ng gospel. I pray for you, kapatid. Walang nangyari. Tatayo ka na naman, nanalangin ka na naman ngayon.
Pastor, pupunta ako yun, meron ako pinapanalangin, Pastor. Bagong bahay. Lord, bagong bahay. Hampas mo ngayon. Patawaran mo lang nangyari. Ang lutay-lutay natin kasi, hindi kasi tayo nakikipag-isa kay Lord eh. Pati kalaban, hindi matatakot eh. Susubukin tayo ng kalaban, hindi matatakot eh. Kasi sasabihin mo, I rebuke in the name of Jesus. Sabi ng kalaban, I rebuke you. Kahit kung ito yung kalaban ko, I rebuke you. Hayaan ka lang niya, mapagod ka lang din naman, titigil ka rin naman dyan. Pwede pa niya ako atakin. Wala kasing kalatoy-latoy eh. No? But if Christ is in you, subukan mo ngayong wag umilag. But Christ, if in you, lalapit pa lang ako sa gaganyan na siya eh. Lalapit pa lang ako sa, alam niya na meron akong Lord sa buhay ko. Lalapit pa lang ako, gaganon na ng konti. Huwag naman. Hayaan mo na lang akong umalis. But if Christ is in us, ikaw kasi ito eh, if Christ is in us, ikaw pa rin naman ang nakikita. Pero sa loob-loob mo, meron nang medyo matapang. Come on! Ang pakikipag-isa natin sa bawat isa is lumalakas tayo. Lumalakas ka, sabi mo sa katabi mo, lumalakas ka eh. At yung tapang na binigay mo, hindi masasayang. Yung panalangin na binigay mo, hindi masasayang. Yung pag-pray mo sa kapwa mo, hindi masasayang. Bakit? The more na nagpipray ka, may nangyayari. Kahit na hindi mag-attend ng church yan eh, makikita mo, may pasa yan eh. Bakit? Tinamaan eh. Anong ibig ko sabihin? Kahit hindi siya nag-attend ng church, makikita niya, may tama siya. Makikita niya, gawa ni ano to eh. Every time na may darating sa kanyang buhay, tama nga yung sinabi ni sister, tama nga yung sinabi ni brother, tama nga to, tama nga yun. Bakit? Every time na nananalangin ka, may nangyayari. Why? Because Christ is in you. Because Christ is in us. Nakikipag-isa kasi tayo kay Kristo. Amen. Walang mangyayari sa buhay natin. Kung Kristiyano tayo, sa panlabas, pero sa panloob, hindi. Walang mangyayari sa atin. Ang buhay natin, hindi po weather lang. Hindi na nga ginagamit ni Kuya Kim yan eh. Hindi niya napatunayan eh. Nang buhay is weather lang eh. Ang buhay kasi natin is para lang tayong plastic na ganito. Ang laki-laki mo eh, pero kaya kita ipagkasya dito sa maliit na butas na ito eh. Ang laki-laki mo. Ang laki ng pananampalataya mo, pero swallow. Bakit? Wala kasing Kristo na nanatili sa puso. Yung tunay na Kristo na nanatili sa puso. Sa unity, parang ganito. Hawakan mo nga to, Justin. Hawakan mo. Yung unity natin, ganito lang yan, kasimple. Kung ikaw lang mag-isa, hawakan mo, ganunin mo. Kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin talaga yan. Kahit may mga ibibigay sa'yo, hindi mo kakayanin yan. Ikaw lang mag-isa, maniwala ka sa akin. Hindi mo kakayanin yan, kapatid. Kahit na anong ano mo dyan, kahit na anong patibay mo sa sarili mo, darating ang time na manghihina ka kasi ikaw lang mag-isa. But, kung tayo ay nakikipag-isa sa bawat isa, nagsusuportahan tayo, nandito tayo lahat para magsama-sama tayo lahat. Pag binigyan kita ng atang kaya mong buhatin eh. Kaya nating buhatin eh. Kasi nga, magkaisa na tayo. Sabi mo sa katabi mo, magkaisa na kasi tayo. Yung paglilipat mamaya, hindi kaya na isang tao yan. Kayang matapos yan. Magagawa naman. Pero hanggang Miyerkules. Tama. Di ba? May akit lang dyan. Kukuha lang ng yung mga ilaw na yan. Baba na naman ulit. Akit na naman ulit. Baba na naman ulit. Akit.
Mahirap. Pero pag may nagkakaisa, pagkakuha ng ilaw, iaabot lang niya. Kuha, abot, ligpit. Okay na. Di ba? Napakasimple lang. Minsan, kailangan natin ng matinding nasa loob lang natin. Alam mo si Lord, panalangin ni Lord, sana magkaroon sila ng pagkakaisa. Sana magkaroon sila ng pagkakaisa, Panginoon, na katulad ng sa atin. Tingnan mo kung paano nagkaisa ang Panginoon. Katulad ng sa atin. Magkaisa daw ang mga tao katulad ng sa atin. Amen? Ito matindi. Pagkatulad ng sa atin pagkakaisa. Every time na hihingi ng tulong si Jesus sa Abba Father, ginagrant ka agad. Tingnan mo yung katabi mo, every time na may magpapatulong ka sa Kanya, tutulungan ka niya. Bakit? Meron kasing pagkakaisa. Come on. Meron pagkakaisa. Lahat po tayo dito ngayon ay pwede po tayong magkaisa. Amen? Kapatid, ang unity nandito lang. Nasa sa atin lang, magsisimula dito sa atin. Magsisimula sa loob ng tahanan, magsisimula sa inyong barangay, magsisimula sa inyong purok. Hanggang sa lalaganap na. At pagka meron kang unity sa loob ng tahanan ninyo, pati sa loob ng church merong unity. Merong pagkakaisa, merong pagkakaunawaan. Lahat tayo may pagkakamali tayo, pero kailangan natin silang maintindihan. Lahat tayo ay meron tayong mga pagkakamali, pero kailangan natin silang mahalin. Kailangan natin silang patawarin. Kailangan din natin sila. Bakit? Ito ang nararapat nating gawin. Ang magkaisa ng sa ganon, mas lalo nating maranasan at magkakaroon tayo ng connection kay Lord. Every time na nagkakaisa tayo dito, si Lord magmamatsyag, bababa si Lord. Ang mga taong ito nagkaisa. Pagkatingin, para saan ba yung pinagkakaisa nila? Para sa akin. Ako mismo ang tutulong sa kanila. Kasi yung sa Torre of Babel, hindi para sa kanya yun. Ang ginawa niya, pinahinto niya. Pinatigil niya, pinagpawatak-watak niya yung mga salita nila para hindi matuloy yun. Pero kung makikita ng Lord na para sa Kanya yung ginagawa natin, sa palagay niyo papahinto ni Lord? Sa palagay niyo papahinto ni Lord? Hindi. Every time na makikita ng Lord na nagkakaisa tayo, lahat ng ating pinagkakaisahan na bagay ay magkakaroon ng katuparan. Amen. Hindi pa ba kayo believe sa church natin? Pinagkaisahan natin sa panalangin. Ngayon, pagsama-samahin para na magsama-sama pa rin tayo na magpuri sa Panginoon doon sa bagong church na yon. Amen? Amen? Ang kapangyarihan ng unity, huwag mong iismulin. Kasi kayang magtayo yan ng pangarap. Kayang magtayo yan ng church. Kayang magtayo yan ng bahay. Kayang magtayo yan ng pagkatao mo. Kayang magtayo yan sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Every time na mayroon tayong pinagkakaisahan, dapat laging papuri para sa Panginoon. Tingnan mo yung mga barangay dyan, magwawalis lang sila, sama-sama silang nagwawalis, napapansin. Pero pagka isa lang ang nagwalis, hindi man masyadong pansinin, pero pag marami pansinin, ano sasabihin? Ang ganda naman ng barangay na ito. Nagkakaisa sila. Lilipat tayo ng bagong church, magkakaisa tayo, maglilinis tayo doon sa area natin, alis tayo, magbibigay tayo ng mga flyers. Alam mo yon, yung part lang na yon, kung mapagkaisahan lang natin yon, lahat po tayo makikinabang para sa kalawalhatian ng Panginoon. Amen? Amen. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Kapatid, di ko alam kung gaano ka na katagal na tumutulong sa church o kay Lord, tumutulong sa gawain ng Panginoon, but maraming salamat sa iyo, kapatid. At sinisiguro ko sa iyo na lahat ng ginagawa mo ay nakikita ng Lord. Amen? Nagkaisa na tayo, sana wag naman nating hayaan na maputol pa ang ating pagkakaisa. Amen. Merong isang mananayaw, ay isang pares ng mananayaw na hindi talaga nila ma-perfect yung steps. Kasi ang nangyayari,
Yung isa pupunta sa kaliwa, yung isa pupunta sa kanan. Bumibitaw. Pero, hindi porket bumitaw sila, is tumigil na sila. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpapractice nila hanggang sa nakuha nila yung rhythm ng sayaw nila. Kapatid, sa buhay natin, parang ganun lang. Minsan, hindi papabor sa atin yung nota, yung steps, hindi papabor sa atin sa gusto natin. But, huwag ka tumigil hanggang sa makuha mo yung formula kung paano ka makasabay sa pagkakaisa. Unang-una natin kailangan is tanggapin mo si Kristo sa buhay mo para maintindihan mo ang burden ng mga tao na nandito. Para maintindihan mo ang kanilang pangarap. Para maintindihan mo bakit sila nagla-life group. Bakit sila nag-attend ng church. Bakit kailangan nila manalangin. Hindi natin maintindihan yon as long as na makikiisa tayo at tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Amen. Pwede mo bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo? Hawakan mo. Hawak-hawak kayo ng kamay. Yung isa, hawakan mo. Tapos sa kabila, ikaw ang hahawakan. Yan. Hawakan mo yung kabila, tapos yung kabila siya ang hahawak sa'yo. Ikaw ang hahawak, tapos ikaw ang hahawakan. Kapatid, kung sa oras na ito, kung may tiwala ka dyan sa katabi mo, kaya mong ipaubaya sa kanya ang galaw. Sumasaya ka, gumaganyan ka. Masasaktan ka pagka yung isa lilipat doon sa kabila, ikaw papunta dito. So gagawin mo, habulin mo ngayon yun. Minsan mapapagod ka, bibitaw ka. Pero yung humawak sa'yo, hindi man bibitaw yan. Nandiyan ka pa rin. Kapatid, sinasabi ko sa'yo, hindi porket may binitawan ka, is binitawan ka na. May binitawan ka lang, pero hindi ka binitawan ng Lord. Minsan nakaka-experience tayo na bumitaw tayo sa Panginoon. Parang wala mang nangyari, Lord. Kasi nga kapatid, para tayong plastic eh. Every time naman manalangin tayo, walang dating. Hindi nakakasakit. Ba't parang lagi pa rin ako nilalapitan ng kasalanan? Bakit lagi pa rin ako nilalapitan ng karamdaman? Kasi nga pag nananalangin tayo, walang dating eh. Pero alam mo kapatid, si Lord lang, si Jesus lang, yung may kakayanan. Pag pumasok sa buhay mo, ipapatong mo pa lang yung kamay mo sa sitwasyon mo. Sila mismo, aayaw na eh. Yung kahirapan, aayaw na eh. Yung karamdaman, aayaw na eh. Sila mismo, magre-resist. Sila mismo, marirelease. Ang sarap panoorin na bawat isa sa atin naghahawak-hawak kamay. And then, every time na nananalangin ka, ipapanalangin mo siya. Dahil hawak mo siya, makikita mo na may nagbago sa kanya. May nagbago sa kanya. Minsan, bumibitaw siya. Pero yung katabi niya, hindi man bumitaw. Minsan nakakasakit, kaya ka bumibitaw. Nakakabigat, nakakangalay, kaya ka bumibitaw. Pero si Lord, hindi ka niya nabitawan eh. Nandyan lang siya lagi sa'yo. Ama, sana dating ang panahon, panalangin ko, na itong mga tao na ito ay magkaroon ng pagkakaisa, katulad ng pagkakaisa natin. Ang kagandahan, every time na may decision si Lord, yung tao, nilikha ang tao, ang sabi niya, gawin natin ang tao. Sana, kung may mga plano tayo, sabihin mo sa kapwa mo, dahil nga nagkaisa na tayo, nang sa ganun matulungan tayo. Meron kang plano sa buhay mo, banggitin mo sa kanya, para may ipagpipray ka naman. Meron kang gustong plano na buksan na negosyo, banggitin mo sa kanya, nang sa ganun may ipagpipray ka naman. Medyo napapagod ka na, sabihin mo man lang sa kanya, para may ipagpipray ka niya. At kung tayo naman, may kakayanan tayong
magbigay kung anong kanyang mapangangailangan, kung ano lang ang makakaya natin, pwede natin siyang mabigyan. Bakit? Nagsabi kasi siya nagsalita kasi siya Pero hindi mo masasabi yan kung ikaw mismo walang tiwala sa kapwa mo. Hindi mo masasabi niya kung ikaw hindi mo naintindihan ang kanyang sitwasyon. Hindi mo rin maunawaan ang pag hindi niya kung hindi mo siya naintindihan. At ang kailanganin natin ngayon is intindihin natin ang bawat isa. Magtiwala sa bawat isa. Mahalin natin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang bawat isa. Kasi si Lord, yun ang pangarap ng Panginoon. Magkaisa tayong lahat. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa biyaya mo sa umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagligtas